Okay, so hello po mga kabayan and welcome back to my channel. So sa mga bago po sa channel to, please subscribe and hit that bell notification para ma-notify po kayo sa mga bagong updates or bagong uploads sa channel ko. Ang pag-uusapan po natin ngayon is kung dapat ka bang mag-upgrade kay Mavic Mini 2 or mag-stick ka na lang kay Mavic Mini 1. So, start na natin. So, ang pag-uusapan po natin dito is 5 na upgrades ni Mavic Mini 2 at yung mga disadvantages niya. So, number 1 doon is yung 4K resolution, yung OcuSync number 2, tapos yung wind resistance niya, tapos yung FCC or CE regulation, tapos yung battery which is 30 minutes dun sa Mavic Mini 1, 31 minutes naman kay Mavic Mini 2. So meron akong outline dito na babasahin para doon sa mga gustong o hindi makapag-decide kung gustong mag-upgrade ba kay Mini 2 or stick na lang kay Mini 1. So ang unang advantage ng Mavic Mini 2 is meron na siyang 4K resolution, which is marami kang pixel na pwedeng i-process at hindi ka magkakaroon ng looseness ng quality ng video mo, ng footage mo. At saka kahit i-shrink down mo yung 4K resolution ng footage mo is maganda pa rin ang quality niya. Dito sa Mavic Mini 2, meron na siyang 2x zoom na tinatawag niya sa 4K. Pag 2.7K naman, may zoom siyang 3x. Tapos pag HD resolution, yung 1080p, meron siyang 4x zoom. Pero pangit na po yun. Hindi na usable yung video yun, yung footage niyo. So yun yung mga advantages niya. Yun yung 4K resolution. Ngayon, ang disadvantage naman ng having 4K resolution is number 1, large file. Malaki ang kakainin niya doon sa memory card mo. Number 2, mabagal ang processing or rendering ng video nung 4K. Tapos number 3, kakailanganin mo ng memory card na fast speed yung writing niya para maka-cope up doon sa 4K resolution, yung writing ng 4K resolution. Tapos, ang disadvantages niya is hindi naman lahat ng computer o ng tablet or ng cellphone is supported ang 4K resolution. Although, yung 4K resolution na shrink down mo sa 2.7K na resolution, mas maraming detail ang mapipreserve mo. Pag galing ka ng 4K, dinownsize mo ng 2.7K. So, yun ang kagandahan naman. Pero disadvantage naman niya is hindi naman lahat nakakabasa o nakakapag-play ng 4K resolution. So, isang i-consider nyo po yan. Number 5 is kailangan, or number 4 is kailangan, kung magpo-process kayo ng 4K resolution na video sa computer nyo, kailangan mabilis din yung computer nyo. So, kailangan nyo ng mataas na video card na nakakapag render ng 4K resolution, mabilis na processor dun sa computer nyo, mataas ang RAM ng computer nyo. So, yun yung mga isang i-consider nyo rin po sa 4K resolution. So, compare dun kay Mavic Mini 1 na 2.7K lang, mas maliit yung file size niya.
mas maliit yung file size niya, mas madali siyang i-render sa computer o kaya sa cellphone, at saka hindi nyo nakakailangan ng medyo mataas na type ng memory card. So kahit mag-stick na lang kayo doon sa medyo affordable na memory card na hindi siya fast writing, okay lang. Pero pag 4K, kailangan nyo mag-upgrade ng memory card na mas mabilis. Bumili ako ng medyo cheap na memory card. Sinubukan ko kay Mavic Mini 2 at nagkakaroon ako ng problema sa recording. Nag-i-stop siya. Pag in-start mo siguro mga 10 seconds or 20 seconds, nag-i-stop siya. So, paulit-ulit yun. Pero nung pinalitan ko siya ng magandang memory card, yung fast writing, nawala yung problema yun. Ngayon, punta naman tayo doon sa Wi-Fi versus OcuSync 2.0. So, yung Wi-Fi na gamit ni Mavic Mini 1 is enhanced. Ginagamit ni DJI company yun, enhanced Wi-Fi, sa mga lower end nilang drone, kagaya ni Mavic Mini 1. So, andun naman yung problema natin sa connection. Doon sa Wi-Fi is 4 kilometers lang ang naabot ng transmission niya. So, lagi kang nadi-disconnect, at na-try ko na yun every time na lalayo ko yung drone ko. Lagi siyang nalulose connection. Siguro wala rin akong signal booster. Pero yun ang isang problema ko kay Mavic Mini 1. Always na kahit maluwang yung part or walang kapuno-puno, nadi-disconnect ako sa kanya. Yung stability ng connection ang isang nakapag-decide sa akin kung bakit ako nag-upgrade. Disadvantage niya is yung video latency or yung transferring ng footage mo papunta doon sa cellphone mo. So yung rendering niya, yung transferring or yung processing. So usually mayroon siyang delay. Yung latency, yun yung delay ng footage mo pag pinoprocess siya ng drone mo papunta doon sa cellphone mo. Ang latency ni Mavic Mini 1 is 170 to 240 millisecond. Nakadepende yon sa mobile device mo at saka sa interference around ng drone mo. Isang disadvantage naman ng Wi-Fi, yung enhanced Wi-Fi connection. Ngayon, punta naman tayo kay 10 km OcuSync na 2.0. So, kay DJI, meron silang tatlong connection: Lightbridge, enhanced Wi-Fi, tapos yung OcuSync 2.0. So, yun yung mga connection nila. So, recently, itong OcuSync 2.0, yan yung bagong develop nilang transmission ng video at connection ng controller mo at saka ng drone. So, doon kay OcuSync, 10 km OcuSync 2.0 kay Mavic Mini 2, ang transfer rate niya or ang video na transfer niya from drone going to your phone is 1080p ang resolution. So, 1080p. So, HD siya. Sa lahat ng distance. 10 km, mapa 10 km man yan, ang tinatransfer niya talaga is 1080p, hindi nagbabago. Unlike dun sa Mavic Mini 1, ang video transfer niya is 720p lang. So, medyo low quality. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo dun sa last tutorial ko, ang transferring lang niya dun sa cellphone mo o yung caching niya dun sa cellphone mo while nagre-recording ka is 720p lang. Compared kay DJI Mavic Mini 2 na 1080p ang resolution niya for all distances, mapa 10 km ka man, 7 km, 1080p ang transferring ng resolution ng video niya. So, ang signal naman niya is 2.4 to 5.8 GHz. So, applicable itong transferring rate na to ng controller mo, nitong drone mo, kung maraming Wi-Fi interference doon sa lugar mo. Halimbawa, pinalipad mo si drone at nilagay mong frequency mo is dual band doon sa connection ng drone mo to controller. So, yung drone mo at saka yung controller mo, sila ang titingin kung ano ang magandang connection para sa kanila. Halimbawa, nakita nilang maraming interference sa lugar mo, maraming Wi-Fi o maraming puno. So, ngayon,
nung nakita nilang ganun, i-boost up nila yung controller mo at saka yung drone mo, yung connection nilang dalawa to 5.8 GHz. So, mas parala kasi ni controller mo yung connection niya dito kay drone mo. So, yun yung advantage na isa ng OcuSync 2.0. Tapos yung latency naman, yung delay ng transferring rate ng video mo sa cellphone mo kay OcuSync is 120 to 130 millisecond lang. So, mas mabilis ang transferring rate niya kaysa kay Mavic Mini 1. Kay Mavic Mini 1, it's 170 to 240 millisecond ang transfer niya. So, mas maganda ang reaction time. Papakita ko sa inyo dito sa video to kung ano yung latency na tinatawag. So, tignan nyo kung gaano ka-delay yung pagdating niya sa feed. So, pwede nyo i-test out din sa Mavic Mini 1 dyan. Kung gaano kabilis yung MS niya. Pero yun yung latency ni Mavic Mini 2 ngayon. Mas mabilis ang latency niya. Number 3, yung wind resistance na tinatawag nila. Kay Mavic Mini 1, ang wind resistance lang niya is 28.8 kilometers per hour. So, yun lang yung kaya niyang labanan na wind. Pero kay Mavic Mini 2, in-upgrade nila yon. So, pinalakas nila yung motor niya. Naging level 5 wind resistance. Ang naging wind resistance niya is 29 to 38 kilometers per hour. So, compare mo kay 28.8 kilometers per hour. Diba? Ito, pag naka-sports mode siya, kung mapapansin nyo dun sa isang footage ko nung unboxing ko kay DJI Mavic Mini 2, tinry ko siya sa open field. Nung finorward ko siya sa sports mode, yung gimbal niya, itong gimbal niya, ito, sa sobrang bilis niya is nagkakaroon siya ng jerkiness, nagaganyan siya. So, yun yung isang nakita kong problema niya pag nag-sports mode ka, kasi sa bilis niya yung gimbal niya naapektuhan. So, merong fix doon kung paano gawin. Kailangan i-point down mo lang ng konti yung itong gimbal mo, pababa ng konti para hindi siya maapektuhan pag forward mo. So, naka-slant siya dapat, nakaganyan. Okay? So, yun nga, mas pinalakas nila yung motor niya. So, dito naman tayo sa FCC at saka yung CE rules. So, yung FCC is yun yung regulation ng country patungkol sa connection or sa wireless connection. So, yung drone natin is gumagamit ng wireless connection para makapagpalipad tayo. So, sa Pilipinas, CE ang connection natin dyan. So, European. Mas maikli ang traveling distance nung CE compared kay USA at saka kay Canada na FCC. So, mas malayo ang naaabot namin. Depende sa location yun. Tapos, yung 2.4 GHz, yun yung ginagamit nila sa CE. Yung 5.8 GHz naman is sa FCC. So, kung makikita nyo kay DJI Mavic Mini 2, pag tinignan nyo yung controller niya, yung connection ng controller niya, meron na siyang dual band na tinatawag. So, 2.4, pag okay yung lugar at walang interference, papatakbuhin niya ng 2.4. Ngayon, kung nakita niyang medyo marami ang interference, i-boost up niya ng 5.8 GHz yung connection mo. Pero, yun nga, pag CE ka, hanggang doon ka na lang. Nasa, siguro depende sa 4.8 km, ganyan, 7 km ang transferring or ang layo ng travel mo. So, may mga ibang bansa na pinagbabawal nila yung 5.8 GHz na connection kasi nga malakas daw. So, maraming naaapektuhan daw na signal pag or nagkakaroon ng interference gamit yung 5.8 GHz. Pero dito sa amin, sa Canada at saka sa US is okay lang siya. Kasi mas malakas daw yung signal booster namin dito. So, number 5 naman is yung battery flight time.
So, yung advertise ni Mavic Mini 2 is 31 minutes ang flight time niya. Nakadepende sa weather, kung mahangin ba or malamig. Pero ang actual flight time niya, ang 27 minutes and 19 seconds. Windy ng konti yun. Compare mo kay Mavic Mini 1 na 23 lang ang actual or 25 lang ang actual na flight time niya. So, yung 30 at saka yung 31 minutes parang hindi na advantage yun. Kasi nakadepende nga sa weather yung pagpapalipad mo kung gaano katagal lumipad or kung maaabot ba niya yung 27 or yung 31 minutes. So, conclusion ko, kung para sa akin lang, kung meron kayong Mavic Mini 1 at hindi naman kayo masyadong nagpapalipad ng malayo sa inyo, pwede kayo mag-stick kay Mavic Mini 1. Pero, syempre, kailangan yung endure yung connection loss nung drone nyo every time na pupunta kayo sa medyo o magpapalipad kayo sa may maraming interference na lugar. So, at saka kung hindi naman pang professional ang drone nyo, kung pang hobby lang, nag-upload lang kayo ng vlogs nyo sa YouTube at saka sa Facebook, then pwede kayo mag-stick kay Mavic Mini 1. Pero kung professional ka naman, gusto mo naman ng portability at saka quality, is punta ka kay Mavic Mini 2. Kasi meron na siyang 4K nga na resolution. Yung connection ng drone mo at saka ng controller mo is malakas. Dapat within CE range ka kasi CE nga kayo dyan. Pero pwede mong i-hack nga. Kung pwede mong i-hack yung connection mo to FCC, then go. You can use the FCC kasi dual band naman ito. Mas maganda yung connection niya. Meron na rin siyang JPEG RAW na tinatawag. So, makakapag-shoot ka ng RAW photos na pwede mong ma-edit sa Photoshop, Lightroom. So, mapapaganda mo yung footage mo or yung picture mo gamit doon sa application na yon. I'm sure alam nyo yan kung professional kayo. So, ako nag-edit lang ako pero konti-konti lang. Ito naman tayo sa battery flight time. Hindi naman na ako masyado naniniwala dun sa advertise nila. So, as long as meron ka mga extra batteries at nabili mo yung Fly More combo ng DJI Mavic Mini 2, you're good to go. Ginawa ko kasi meron akong DJI Mavic Mini 1. Binenta ko yung Mavic Mini 1 as a standard package. Tapos, iniwan ko yung battery ko na binili ko extra para kay Mavic Mini 1. Gamit-gamit ko siya dito kay Mavic Mini 2. So, conclusion, kung professional ka at gusto mo ng portability at quality, DJI Mavic Mini 2. Kung hobbyist ka lang naman at nag-upload ka ng YouTube videos at saka Facebook videos, stick ka na lang kay Mavic Mini 1. So, yun lang po guys, yun lang ang conclusion ko. So, just in case na gusto nyo pong bumili ng DJI Mavic Mini 2, meron akong link sa baba na pwede nyong gamitin. Mas mura po siya. So, either pwede kayong bumili straight from DJI store online or meron akong affiliate link na pwede nyo mapagbilihan dyan sa Pilipinas na i-deliver sa inyo sa Philippines. Sa Philippines lang siya. So, tingin ko nagkakaroon ng shortage ng DJI Mavic Mini 2 kasi nga maraming bumibili. Kahit dito sa Canada, nagkaroon kami ng shortage ng DJI Mavic Mini 2. So, ang ginawa ng mga iba is nag-order sila sa DJI store mismo, which is hindi na sila nagbayad ng tax. Direkta na silang umorder doon. Tapos, pinadala na lang sa kanila. Yung iba, nag-order din sa Amazon, which is, yung ko nagkaroon din ng shortage ngayon sa Amazon, dun sa Mavic Mini 2. So, okay, so, gagawa na ako ng shoutout ko tungkol dun sa mga last vlog ko na nag-comment. So, shoutout ko kay Paul Gonzales, college noon, pero meron siyang business yan sa Dagupan City. So, sa mga gusto ng magpa-package ng mga photography na kay Paul Gonzales na kayo pumunta. So, ililink down ko yung link niya sa baba o yung Facebook niya sa baba kung makikita nyo. Shoutout ko na rin dun sa mga classmate ko sa high school na
nag-comment din doon sa videos ko. So, hi kay Ariel Gutok. At saka kay Rap Steady ba? Si Rap Steady, hindi na si Rap Steady. Tsaka doon sa mga iba pang nag-comment, lalo na kay Kwan, kay JR Disola, welcome to Canada, pre. Good luck sa new career natin. Okay? So, thank you po sa lahat ng mga nag-subscribe sa akin. Ngayon umabot na ako from 48 subscribers back then, naging 111 subscriber na po ako ngayon within less than a month. So far, it's going well. So, thank you po sa lahat ng mga nag-subscribe. Continue lang po natin i-subscribe yung channel para makapag-upload po ako ng mga bagong vlogs. Thank you! Bye! Sa Pasko